doon sa video, kung gusto mangyari yun, bigyan niya na ako sinunggaban eh. Manis ka na sabi, baka pagkaguluhan ka pa dito. Hindi ako alis dito hanggang di ka nakikipag-usap sa akin. Doon malapit sa studio tayo magkita. Ha? Ano nangyari sa kapatid ko? Ma'am Ashley, huwag po kayong mag-alala. Hahanap po ako ng paraan para mapagaling kayo. Para yan sa babaeng sinumpa, ilapat mo sa kanyang mukha. Mangako ka sa akin. Pag di siya dumating ngayon, kakalimutan mo na siya. Mukhang nasan ka na? Darating ka pa ba? Walang makikipagkaibigan sa'yo, Luna. Dahil iba ka sa kanila. Hindi totoo yan. Bata pa ako. Meron nagligtas sa akin. Normal siya. Aki yung pangalan niya. Hindi mo matatakasan ang pinagmulan mo! Luna! Hindi ko na ba ako natatandaan? Ako yung bata na nagligtas sa'yo. Aki? Nasaan na kaya si Joaquin? Sabi niya gusto niya akong makita eh. Sabi niya gusto niyang samahan ko siyang lumayo ulit. Eh, nasaan na siya? Ma'am, si Joaquin ho, nasa kotse ho ba siya? Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, Blanca. Hindi na darating si Joaquin. May nangyari po bang masama sa kanya kaya hindi na siya makakapunta? Wala. Ayaw ko lang niya makita. Aki, pasensya ka na kung hindi kita masyado nakilala ha. Nag-iba na kasi itsura mo at saka matagal-tagal na rin naman tayong hindi nagkita. Oo nga eh. Saka bata pa tayo nun eh. Kumusta ka na nga pala? Bakit ka lumayo dito dati? Tumira ka ba sa ibang lugar? Nasa Manila kasi yung trabaho ko eh. I'm a singer. Huh? Talaga? Saan ka kumakanta? Sa kainan, sa kasal, sa piyesta? Luna, recording artist ako. Naririnig mo yung mga kanta ko sa radyo, tapos nag-guest din ako sa mga palabas dun sa TV. I don't know if I should be amused or hurt dahil di mo ko nare-recognize. Sikat ka pala. Aki, pasensya ka na kung hindi kita kilala ha, kasi hindi ako nakakapanood ng TV dito o kaya nakakapakinig sa radyo eh. Kasi pagkatapos sa school, diretso agad ako dito. Nagtatrabaho kasi ako dito bilang katulong. Hindi ko maintindihan. Siya pa nga po yung nagaya magpunta dito eh. Sabi niya po, gusto niya daw ako. At naniwala ka naman na may gusto sa'yo ang alaga ko? Blanca, kilalang kilala ko si Joaquin. Sigurado kung hindi ka niya tayo. Bored lang ang alaga ko, kaya pinagtripan ka niya. Ngayon marami na siyang kailangan gawin, kaya wala na siyang panahon para sa isang basurerang fan na tulad mo. Joaquin, it's so good to see you, baby. Ay. Dumating ka na rin sa wakas. But, oy, ano nangyari dyan? Na-force po kasi ako mag-dive sa lupa kasi hinabol ako ng aso ni Luna eh. Oh, talaga. Ikaw talaga, wala ka nang ginawang matino. Hindi ba sinabi ko sa'yo, wag pababayaan niyang asong yan na pagala-gala? Diba? Eh, paano kung nakagat si Joaquin? O ano, may papagamot ka? It's okay, Tita Consuelo. Tsaka huwag niyo na pong pagalitan si Luna. Hindi naman po niya gusto yung nangyari eh. Tsaka isa pa, okay naman yung may alerto kayong aso. At least, nababantayan yung bahay niyo sa mga strangers na pumapasok dito.
Umalis ka na nga rito sa paningin ko. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Pasensya na po kayo, Doña Consuelo. Sige, Aki. Sige. Kamusta na po siya? Blanca! Oh, Kiko. Gabi na. Pag ginagawa mo dito? Kaya mo ba ako hinintay para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na tama yung mga babala mo? Hinihintay talaga kita dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi siya dumating eh. Mahigit 2 oras ako nag-intay pero walang wakin na dumating. Ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun? Hindi mo siya dapat iniiyakan eh. Akala ko kasi okay siya eh. Naniwala ako na gusto niya rin ako. Pero wala eh. Kung nakinig sana ako sa inyo ni Inay, hindi sana masasaktan ng ganito. Magalala. Pag nakita ko yun, upakan ko yun para maiganti kita, ha? Na, best friend. Mapakulong ka pa nun eh. Pabayaan mo na lang yun. Sige na. Huwag ka na umiyak. Basta, ako mo lang sa akin, nakakalimutan mo na siya, ha? Sige na. Talaga, ate? Nagkita na ulit kayo nung akin na lagi mo kinukwento sa akin? Oo, Samboy, nagbalik na siya dito sa San Sebastian. At ang saya-saya ko ngayon kasi pagkatapos ng 7 taon sa wakas, nakita ko ulit siya. Dapat, nagpakilala ka sa kanya na ikaw yung niligtas na noon. Eh, yun nga yung mas maganda eh. Hindi niya ako nakalimutan. Naaalala niya pa rin ako. Kilala niya pa rin ako. Alam mo, ate, masaya ako at meron ka ng bagong kaibigan. Ako rin. Masaya ako kasi alam ko na mabait si Aki at magkakasundo talaga kaming dalawa. Joaquin! What a surprise! Hindi ko alam na darating ka. Sinabi kasi sa akin ni Andre yung nangyari. Siyempre, nag-alala ako. So I canceled all my TV and radio guestings para pumunta agad dito. Oh, that's really sweet. Of course, I got worried. Siyempre, gusto ko malaman yung eksaktong nangyari sa'yo. Bakit daw siya umalis ng San Sebastian? At bakit siya nagbabalik ngayon? Sabi niya sa akin, singer daw siya sa Maynila. Yung parang napapakinggan natin sa radyo. Wow! Hanip! Bigatin pala yun ah! Alam mo, kahit big time na siya dun sa Maynila, parang hindi pa rin nagbabago yung akin na nakilala ko eh. Mabait pa rin siya nung parang dati lang. Pinagtanggol niya pa nga ako kanina kay Doña Consuelo. Ayun lang ang pinagtataka ko. Ano nga ba ang kaugnayan niya kay Doña Consuelo? At bakit ka nandito sa mansyon? Hindi ko rin alam eh. Pero alam mo ang alam ko, eh ito na yung simula ng pagkakaibigan namin ni Aki at wala nang makakasira doon. Kinulam ako, Joaquin eh. Namaga yung buong mukha ko. Hirap na hirap akong huminga. Akala ko mamamatay na ako eh. Kulang? Totoo ba yan? Sino kumulam sa'yo? Sino? Sabi mo! Yan! Yung pangit na yan, siya may kasalanan. Siya ang kumulam sa akin. Ikaw, Luna?
Ikaw yung dahilan kaya muntik mapahamak ang kapatid ko? Kapatid mo si Ma'am Ashley? Bakit mo ginawa yun? Akala ko pa man di mabait ka. Yung pala ikaw yung magpapahamak sa kapatid ko, tapos ikaw pa yung dahilan kaya muntik siyang mamatay. Bakit di ka makakibo? Kasi guilty ka. Kasi lahat ng sinasabi ko totoo. Hindi. Aki, hindi. Kaibigan mo ako. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Hindi ko kinulam yung kapatid mo. So, tinatawag mo ako sinungaling? Alam mo, hindi ko alam kung paano mo siya ginawa, pero sigurado ako, ikaw lahat may pakala kung bakit namaga ang mukha ko. Kasi may motibo ka. Dahil inggit na inggit ka sa akin. Ma'am Ashley, hindi. Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Oh, really? Sa ganda kong to, hindi ka takatakang may mamamatay sa inggit ni isang pangit na katulong tulad mo. Aki, maniwala ka sa akin. Hindi ko kaya manakit ng tao. Kaibigan mo ako, paniwalaan mo naman ako. Dahil sa ginawa mo, hindi na kita matatanggap bilang kaibigan ko. Layuan mo yung kapatid ko, Luna. Sa oras na maulit-ulit itong mangyari to, ikaw lang sisisihin ko. At ako makakalaban mo. Blanca? Blanca? Anak, bakit? Bakit mo sinisira ang mga litrato ni Joaquin? Nay, naumpog na po yung ulo ko sa pader eh. Natauhan na po ako. Nagkamali po ako ng taong inidolo. At nagkamali ka rin ng taong nagustuhan. Alam mo, anak, huwag kang matakot umiyak. At huwag kang mahiyang aminin sa sarili mo na nasaktan ka. Hindi gagaling yung puso mo kapag kinikimkim mo lang lahat ng sakit. Nay, sama-sama ni Joaquin. Pinaglaruan niya lang ako. Pinaasa niya ako dahil alam niyong gustong-gusto ko siya. Pero ngayon nagsisisi na ako. Kasi siya yung inidolo ko, kasi siya yung nagustuhan ko. Alam mo, anak, matututo ka sa karanasang ganito. Kaya sa susunod na magmamahal ka, iingatan mo ang puso mo. Magtitira ka para sa sarili mo. At huwag na huwag mong ibibigay lahat. Ayoko na po ulit pagdaanan yun, Nay. Kaya magmula po ngayon, kayo na lang po yung iintindihin ko. Sa bawat check-up niyo, andun po ako. Kayo na lang po yung mamahalin ko. Kasi alam ko na kayo hindi niyo ako sasaktan. Hindi niyo ako iiwan.
talaga sa akin si Aki, Samboy. Paano ba naman kasi? Naniniwala siya yung dun sa kapatid niya na ako yung may gawa nun sa kanya. Hindi niya man lang ako pinakinggan. Mali ka talaga ng pagkakilala sa akin na yun, no? Alam mo kasi ate, di ba magkapatid sila ni Mama Ashley? Kaya pala sila ng ugali. Ay, ganun yun. Hindi. Hindi naman siguro yun. Ganun, alam mo ako, naniniwala pa rin ako na mabait talaga si Aki. Kung bibigyan niya lang ako ng pagkakataon magpaliwanag sa kanya. Tara na. Sabi mo eh. Oh, buti dumating kayo. Gusto ni Ashley ng mangga. Luna, pagpitas mo siya. Sir Joaquin, ako na lang po akit ng puno. Di po kasi magaling makit ng puno yung ate ko eh. Tsaka, medyo delikado rin po yung puno na yun. Si Luna ang gusto kong gumawa na inuutos ko. Tsaka para makabawi rin siya dun sa kasalanan niya kay Ashley. Sige, Aki. Ako na lang akit ng puno. Pero ate... Samboy, kaya ko yun. Sige na, pasok mo na yung gulay sa loob. Bilis-bilisan mo, Luna. Mag-aantay yung kapatid ko. I was just talking to Dr. Cajoles. I'm sorry, pero may masama akong balita sa inyo. Diretsahin niyo na lang po kasi kami, Ma'am Andrea. Pinapatigil na ni Joaquin ang pagbabayad sa pagpapagamot ng nanay mo. Pero, nangako si Joaquin na siya ang magbabayad ng therapy ko hanggang sa huling session. Well, nagbago ang isip ng alaga ko. Na-realize niya na sinasamantala niyo ang kabaitan niya at ginagamit niyo lang siya. Ma'am, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ah. Mahirap kami pero hindi kami oportunista. Bakit? Ano bang ginagawa ninyo? Di ba pinakikinabangan niyo si Joaquin? Ginagamit niyo lang siya? Blanca, tara na, umuwi na tayo. Ay, halika na. Nakakainis talaga yung Aki na yan. Hindi ko naman kailangan bumawi dyan sa Ashley na yan kasi wala naman akong kasalanan sa kanya. Palibhasa, sarado yung utak niya. Hindi siya nakikinig sa akin, sa kapatid niya lang siya nakikinig. Kala mo naman. Sungit-sungit. Devolas? Ano ginagawa mo dito? Di ba pinakausapan na kitang lumayo at huwag magpakita sa akin? Ganyan ka ba magpasalamat sa nagligtas sa'yo? Kung hindi ako dumating, ay tsak na napahama ka na. Devolas, mas gusto ko nang mapahamak kaysa mapagalitan na naman ako ni Ima dahil sa'yo. Hindi ko maatim na may mangyaring masama sa'yo. At hindi ko rin nais na tinitis mo ang pagpapahirap at pag-aalipusta sa'yo ng binatang bagong dating. Alam mo kung ano ang ginagawa ko sa mga taong humahamak sa'yo, Luna. Devolas, wag mong sasaktan si Aki. Tama na yung ginawa mo kay Vince at Ashley. Ayokong may iba pang mapahamak ng dahil lang sa akin. Bakit mo ipinagtatanggol ang mga taong itinuturing ka ng hindi maganda? Dapat sa kanila ay parusahan. Kapag ginawa mo yan, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Hindi na ako magpapakita sa'yo at hindi na rin kaibigan na magiging tingin ko sa'yo. Gusto mo ba mangyari yon? Devolas, hindi ko kailangan na magtatanggol o magliligtas sa akin, kaya pwede ba? Lumayo ka na, layuan mo na ako!
Layo, inumin niyo na itong gamot niyo, dali. Aray ko. Layo. Anak, huwag na, sayang na. Hindi na kasi tatalab yung mga gamot na yan eh. Ang kailangan ko yung gamot na tinuturok sa akin ng doktor. Kung may pera lang ako, idadala ko na kayo sa ospital eh. Kasi hindi ko kayo kaya nakikita nasasaktan. Ay. Hanggang kailan ko ba dadanasin tong sakit na to? Kailan ba mawawala ang lahat ng to? Nay, magpakatatag po kayo. Andito lang naman ako eh. Hindi ko po kayo iiwan, ha? Malalampasan din natin to. Nay, huwag niyo isipin ang sakit. Ang isipin niyo, naglalakad tayo sa tabing dagat. Malamig yung hangin. Tapos mahampos yung banayad na alon sa mga paa natin. Tapos masaya tayo, magkahawak yung kamay natin. Alam niyo na kung bakit? Kasi kahit na anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Hindi po ako aalis sa tabi niyo, Nay. Kawawa naman si Inay. Hindi sana mangyayari to kung nagpatuloy yung therapy niya eh. Bakit ba kasi bigla mo na lang kaming pinabayaan, Joaquin? Nangako ka sa akin. Nangako ka ipapagamot mo si Inay. Kung ayaw mo sa akin, sana hindi mo na lang dinamay si Inay. Hello, Ate Andrea. Oh, kumusta na si Ashley? Is she alright? Okay na yung kapatid ko. Tumawag ako para makibalita kay Blanca. Nasabi mo ba sa kanya kung bakit di ako nakasipot dun sa usapan namin? Ay, nako. Alam mo ba, ang tagal-tagal kong naghintay. Namuti na ang mata ko sa kakahintay. Hindi pa rin dumarating ang Blanca na yan. May pinaabot lang siyang sulat dun sa kasakasama niyang marumpado. Ano sabi ni Blanca dun sa sulat? Sabi niya, galit pa rin daw siya sa'yo. At ayaw ka na niyang makita, kahit kailan. I know you really like her. But if I were you, Joaquin, tigilan mo na yung Blanca na yan. Huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa babaeng ayaw naman sa'yo. Lalo lang siya magagalit sa'yo. Sige, sige. Bye. Anong kailangan mo? Para sa'yo, kasi sinabi sa akin ni Aki na gusto mo raw ng mangga, kaya ito. Hindi mo ako mapapakain lahat ng hinawakan ng kamay mo. Kadiri kaya. Ma'am Ashley! Ma'am Ashley! Ano ba? Kadiri! Karashes pa ako eh. May saka dito. Ikaw na nga yung tinutulungan eh. I don't need your help. Hindi kita kailangan dito kaya umalis ka na. Baka kulamin mo pa ako eh. Luna! Diba sabi ko, layuan mo yung kapatid ko? Aki, binibigay ko lang naman sa kanya yung manggam sinabi mo, di ba? Tapos tinulungan ko siya.
Siya pa nga yung biglang nagwala dyan eh. Bukin kasi natakot ako eh. Na-feel ko kasi na may gagawin siyang masama sa akin. Buti nga dumating ka eh. Aki, maniwala ka sa akin. Kaibigan mo ako, di ba? Wala akong binabalak na masamang gawin kay Ashley. Wala naman ako maniniwala sa'yo. Hindi pa naman kita lubos na kilala, di ba? Siguro iniisip mo dahil niligtas kita noon kaya kaibigan na turi ko sa'yo. Pues nagkakamali ka, Luna. Wala kang halaga sa akin. Akala ko pa naman mabait ka. Yun pala, katulad ka rin nila. Mapanlait, malupit, mapanghusga. Luna, sandali lang. Bumalik ka dito! Luna! Best friend, salamat ah. Mabait ka rin eh. Sigurado ako, mas swerte yung magugustuhan ng babae kasi napakabuto ng tao. Isa lang naman yung babaeng gusto ko eh. Sino to? Kilala ko ba? Magkano naman ho ang aabutin na gagastosin namin sa pagpapagamot? May good news ako sa inyo. Meron kasi kami ritong benefactor na sumasagot ng gastusin ng mga selected patients. I-recommenda ko kayo doon. Debulas, lumabas ka dyan! Kailangan ko ngayon ng kaibigan! Kailangan ko ngayon ng karamay! Kamuta talaga si Luna, oh. Naiwan niya tong kwintas niya dati-dati. Ayaw niyang mahihiwalay ito sa kanya. Hindi ito ordinaryong kwintas, Linda. Isa itong anting-anting na pangontra sa mga engkanto. Ginagawa ni Luna sa kakahuyan. Nasaan ang ate mo? Nakikipagkita daw po siya dun sa kaibigan niyang engkanto. Naku, Linda.